Ano nga ba ang Cordillera Adventure Tour? Kung familiar kayo sa Philippine Loop, sila din ang organizer ng Cordillera Level 1, 2, 3, 4 at Level 5. Kung isa ka sa mga mahilig magbiyahe at gusto mong ma-recognize ang iyong effort, at the same time nag-i-enjoy ka sa pagmumotor at nakikita mo ang magagandang tanawin ng Cordillera, pwede mong gawin to, mag-umpisa ka sa Level 1. Pwedeng gawin grupo o pwedeng solo ka lang. Pwede mong gawin kung ilang araw, depende sa'yo. Kung meron kang mahabang bakasyon at marami kang budget, pwedeng tumagal ng 1 linggo ang isang challenge o ang isang level 1 or level 2. Nasa sa'yo, depende sa kakayanan mo sa motor. Almost everyday kang gabiyahe sa loob ng 3, 4 days or even 1 week, depende sa mga checkpoint ng isang level. In short, para siyang endurance. Kung familiar kayo sa endurance, ang pinagkaiba lang, hawak mo ang oras mo dito kung ilang araw, hindi ka magmamadali, at the same time para silang may checkpoint. Maraming salamat sa nanood sa ating level 1 hanggang level 3 at lahat ng mga episode. Thank you very much and I see you sa mga susunod pa nating mga video. Welcome sa panibagong episode ng ating Cordillera Adventure Tour Level 3. Episode number 5 na tayo guys. At doon sa mga nakapanood ng Level 1 hanggang Level 4, maraming nangyari, maraming kaganapan at isa na nga doon yung ating pag-slides. At okay naman tayo guys kasi natapos naman natin yung buong rides natin o yung buong loop. Slide lang tayo, minor damage yung motor, wala din tayong sakit ng katawan or bali ng buto. So okay na okay tayo dahil nagulat lang tayo, yun lang yung nangyari. So bago tayo pumunta sa first checkpoint natin is nag-breakfast na muna tayo, which is syempre sa Jollibee, Tabuk, dito din sa Kalinga. At pagkatapos nito, dumiretso na nga tayo sa City Hall ng Tabuk or Kalinga. At doon na tayo nag-fill up, nag-picture para sa ating first checkpoint of the day. And then after nito, dediretso tayo sa Libwagan Hall kung saan doon ang ating second checkpoint. Okay guys, 18 checkpoint. Dito tayo sa Kalinga City Hall. Dito yung matatagpuan sa Tabuk. Ito yung ating listahan. Nakikita nyo yan. 18 checkpoint. So ang next natin ay pumunta tayo ng Sagada. Madadaanan natin ang Takong tsaka Aluling Bridge kung di tayo nagkakamali. And then Baguio na tayo, tapos na tayo. At bukas sana makauwi na tayo ng Manila. Alright? Okay na guys, nakapag check in na kami dito sa aming passport sa Kalinga City Hall. At Monday ngayon, ang daming tao, ang daming empleyado, ang daming pulis, pero walang checkpoint Troy, kaya okay lang. Let's go. Dahil gabi na tayo dumating sa isang episode natin sa Tabuk City, yung dinaanan natin papunta ng Tabuk at yung palabas ng Tabuk ay 100 din. So makikita natin yung mga hindi natin nakita nung gabing yon, gaya ng half tunnel at magagandang overlooking tabing kalsada or tabing bundok na hindi natin nakita nung gabing yon na malakas ang ulan. So after ng ating first checkpoint for the day, which is sa Tabuk City ng Kalinga, ang pupuntahan natin ay ang Libwagan Municipal Hall. So meron tayong 6 checkpoint for the day, kasama dyan ang Sagada, Tabuk, at syempre yung ating starting point sa Ritz Hotel, at madadaan din natin ang Takong ADL or any distinguished landmark. At ang isa pa ay ang Aluling Bridge. So yun ang ating mga pupuntahan na kailangan natin makapag-selfie, take ng odometer, at
para masabit natin at makarecognize tayo ng organizer. At kung mapapansin nyo, yung ating mga dinaanan dito sa Libuagan ay medyo makaluma pa, no? Parang mga panahon pa ni Jose Rizal, yung ating bayani. Dahil makikita nyo yung mga kabahayan dito ay yari pa sa mga kahoy or parang na siyang medyo antique na rin. So ibig sabihin matagal na rin ang bayan na to. At pagdating natin ng Libuagan Municipal Hall, it's medyo may mga tao or maraming tao sapagkat nataon yung ating pagpunta sa panunumpa ng mga nakaraang nanalo sa eleksyon. So mga mayor, councilor, at kaya hindi na rin tayo masyado nakapag-vlog, picture lang, and then take off na agad tayo papunta ng Sagada. Di pa nga tapos Philippine look mo eh. Tapos na ba yung Philippine look mo? Oo. So during papunta natin sa Sagada, napakaganda ng panahon, hindi mainit at syempre malamig ang klima. Maganda ang mga overlooking at tuyo ang mga kalsada, walang baha. May mga ilan-ilan lang na tubig pero okay lang yon. Mas na-enjoy natin itong huling biyahe natin dito. Okay guys, dito tayo kay Wangod Village. Sayang, di ko kayo napaabutan. Pinasusundan ko kayo dun eh. Ano? Tingnan mo. Ano, picturean kita. So dito tayo ngayon kay Welcome Wangod Buscalan Tattoo Village. Ayan. So dito yon, kakaliwa. Pero never pa akong nakarating dyan, hanggang dito lang ako. Okay guys, quick stopover dito sa may papasok ng Buscalan Tattoo Village papunta kay Apo Wangod. Ayan yung ating view sa likuran. Napakaganda, napakasolid, grabe. Ayan, so may maliit na village doon or maliit na community, and then may taniman at merong ilog doon sa baba. Nakikita nyo yun, may ilog doon. Parang sobrang nakaka-relax yung tunog ng ilog. Parang sarap magpahinga doon kung saan mang kubo meron doon, ano. Tapos may mga taniman pa doon ngayon. Yan yung ating view ngayon. Dito yan sa may Buscalan, sir. Ayan. So dyan yung tatuan. So hindi pa ako nakakapunta dyan, hanggang dito lang ako. So twice lang tayo dito nakarating. Ang dami ng tattoo doon sa Wangod. Talagang inaakyat pa nila, no. Pero sana wag na nilang lagyan ng tattoo, sticker. Tattoo akong tattoo. Wag na lagyan ng sticker yon kasi ang pangit. Kaya nagpicture ako dito, ako sa kabilang side nagpicture. Ayan, so mas maganda dito, may kukunti pang sticker na nakadikit dito. Alright, so yan, let's go para sa Sagada na. Marami po kayong kakilala sa taas. Okay guys, time check 3:14 at nandito na tayo sa Bontoc. Wala naman tayo dito sa checkpoint. Sinabi ko lang, napadaan lang tayo. Malapit na tayo sa kasunod tayo sa Sagada na, hindi tayo nagkakamali. Medyo malaki din yung ano nyo, hindi palit eh. Pero kita nyo ang laki din, oh. Ang laki na kanilang community. So related na sa lugar na to. Wala, kailangan lang Mountain Province State University. Oh,
dyan. Daming ano. Daming gigabyte siguro dyan. Dito may nakakasakot pa. Here we standing on our own, on the beaten track. We lost ourselves and wondering which way to go. Can you tell me what to do? 'Cause I can't leave with Ay, ang laki! Ayun o, guys, ang laki o. Ang rainbow. Ganda, di ba? Yan kaya tawag na rainbow. Pride month. Ganda o. Kompletong kulay o. Ang lapis lang yan. Tara na. Dito na lang. Okay guys, so welcome to Sagada. Tourism promotion board pala yan eh. Pwede na dito. Okay guys, Sagada na kami. Welcome Art. Ito lang kailangan namin. Dahil tourism promotion board, Department of Tourism, yan. So, wala pa yung pinakang welcome art. Ito lang, okay na to. At nakapag-picture na tayo. Pero punta tayo sa baliktad na bahay. Ang problema, medyo parang umuulan dito sa unahan. Time check natin ay 15:53. So 3:53. Yan. And then yun, let's go. Yung nakawa sa baton. Ito na guys. Ayun na. Magbuada. Ito. Wait, tinawa ko may parking dyan. Sa kanila din yan. Ito pala eh. Kasi 4 na van. Oh. you, learn how to love again. I will make you believe. So, stopover ulit guys. Another stopover dito sa baligtad na bahay. At inasal yung ating yan. Inasal. Tapos mayroon tayong magandang view. And motoring pala. Dito din pala. O, yan, ano. Tayo nakakating ng angkas nyo. So, pare-paras kami ng order. At kain na muna tayo. So, dito yan makita nyo. Papasok na Sagada yung baligtad na bahay. At yan, magkakamay na ako. Alright. I will make you believe again. One step closer to forever. You will learn how to love again. I promise and I know that I will make you believe again. Never look back, never let go. You gotta live your life. Check tayo 5:08 ng hapon. Papunta na tayo ng next checkpoint sa Takong. Dito tayo ngayon sa Sagada. Kumain na tayo. At nabugod na. Pwede na kayo dito. Sobrang lamig ng panahon dito. Nakaganda na talaga. Ganda na pasok nito. So update ko kayo ulit. Kaya alam pa kung nandito tayo. Ay, mga idol mo. Ayan po, pension house oh. Napakadami naman pa ng tutuluyan dito.
kayo na lang. Kasama pa kami. Ano gagawin namin dun manonood? Yan, Barangay Hall. Gilid lang. Double check. Okay, we're here. So, any distinguished landmark pwede na dito sa Barangay Hall ng Takong Sagada Mountain Cabin. Ayan, may nakalagay naman dun. Dito na tayo. At talaga namang napakaganda ng kapaligiran, nature na nature dito sa kabundukan ng Cordillera papunta ng Sagada at papunta sa next checkpoint natin kung saan Barangay Hall ng Takong ang ating napili para sa ating pangatlong checkpoint for today. At enjoy natin yung magandang mga tanawin dito na makikita natin. At syempre hindi lang yon, pati na rin ng magandang climate, malamig ang panahon pero hindi naman siya umuulan. Talagang iba ang climate dito sa Sagada, napakaganda. Balik-balikan. At ito na nga, hindi makukompleto ang ating biyahe o ang ating Cordillera Adventure kung wala tayong madadaan ng ulan. Kaya naman inabot na tayo ng gabi at ulan dito sa malapit sa Cervantes dahil dito ang ating last checkpoint, ang Aluling Bridge. Actually, ang pinakang last checkpoint natin ay kung saan tayo nag-umpisa sa Ritz Hotel sa mismo sa Baguio City na. So itong Aluling Bridge, kailangan natin dito ng selfie at ma-record din natin yung ating odometer. Alright? Okay, last checkpoint dito sa Cervantes, Aluling Bridge. Nabot na kami ng sobrang lakas ng ulan, so nagpatigil lang kami dun sa waiting shed doon. At kung makikita nyo, ayan ang bridge sa aking likuran. Maganda yung kanyang mga ilaw, kaya lang umiilaw siya kapag may nadedetect na moving object. So ito yung kailangan naming picturean. Ayan, may nakalagay dyan na Aluling Bridge. Ayan. So sana wag nang umulan ulit kasi basang-basa na kami kahit nakakapote. Ayan yan, liliwanag yan kapag daan ng sasakyan dito. Okay, tapos na kami, pabalik na kami ng Baguio or maghanap kami ng hotel na malapit dito sa Cervantes para doon na kami tutuloy kasi medyo delikado na din, baka umuulan sa iba pang dadaanan namin. Okay, Baguio na, tapos na kami, Cordillera level 3. Take off na kami papuntang Baguio para sa aming last day pag-uwi ng Antipolo at saka ng Baguio. Dito kami nag-hotel. Ayan ang hotel namin, Abaha Lodge. Abaha Lodge. Ayan pala tinuluyan namin, Ahaba Store, Ahaba Lodge. So isang buong building na yan. Meron din silang grocery. Wow, ang taas. Di ba may nadaanan tayo ditong putol na tulay? Ayan na pala yun. Oo, dinaanan namin to. Kagugulang nito nun.
Ah, taas. Grabe, taas. Thank you. Lalim, yung bato nakatirik eh. Dito tayo, pababa ng konti. So nakikita nyo yung mataas na yun guys, sa harapan ko, yun. Tsaka yun, doon tayo pupunta. Papuntang Atok yun. So highest point, second highest point of Philippine highway system. Grabe, grabe yung curve na yun Pero bago yun, bababa muna tayo bago tayo umakyat ulit. Ayun pababa tayo eh. So akyatin natin yan mamaya. Kapag may downhill, may uphill. Wow, what a view! Ayan Grabe, nagugutom ako dito. Daming gulay. Daming gulay. Fresh. On the beaten track we lost ourselves and wondering which way to go. Can you tell me what to do? 'Cause I can't leave without you. No reason to deny that we've gotta try again. Sabi ng kalsada. Okay guys, ito na tayo sa highest point. Okay guys, dito na tayo sa highest point and dito tayo kakain sa Highest Point Cafe and Restaurant. At dahil nasa highest point tayo, ang in-order natin ay rice meal na Highest Point rice. Yan, 180 pesos. So, dito lang ngayon sa tapat mismo ng waiting shed na yon, yung popular na waiting shed. So second highest point to guys. Ayan. Alright. Kaya natin order natin. You will learn how to love again. I promise and I know that I will make you believe again. We're one step closer to forever. Oh, won't you tell me what is going on? 'Cause I've been trying to make it for so long. Oh, I'm sorry for all the mistakes that I've done. You will learn how to love again. I will make you believe again. We're one step closer to forever. So ito na yung highest point na order natin. Ganun din kay Motochem. At ito yung papaitan ni Troy na hindi ko alam itsura. Ayan. So yun, kaya tayo guys dito sa Highest Point Cafe and Restaurant. Let's go! So habang pauwi tayo ay nasiraan na naman tayo ng ating audio. Anyway, malapit naman na. Almost
2 hours na lang yung ating tatakbuhin from second highest point dito sa Benguet papunta ng Baguio. So yung Baguio ang pinakang huling checkpoint natin kung saan tayo nag-umpisa sa Ritz Ligarda. So may mga nadaanan pa rin tayo mga fog. Hindi naman kasing lakas ng mga nakalipas na mga episode natin. Sakto lang para ma-enjoy natin yung weather. At dahil natapos na nga natin ang ating Cordillera Adventure Tour Level 3, kinuha na nga natin ang ating mga certificate. May kasama siyang sticker at ganun din sinubmit natin yung ating passport para ma-double check nila yung ating mga napuntahan. At ganun din, kailangan nating mag-post ng mga picture bilang proof na tayo nakapunta dun sa bawat checkpoint na nilagay nila. So, dito na natin tatapusin yung ating video. Maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga followers, YouTube subscriber natin dyan. Naumpisahan simula level 1 hanggang level 3. So, meron pa tong mga kasunod, level 4 at level 5. Tingnan natin kung kailan natin ulit magagawa yung level 4 at saka level 5. So, for the meantime, tuloy na muna natin yung ating Philippine Loop ngayong darating na August. Alright, congratulations din sa kasama natin kay Sir Troy at kay Motokem at congrats sa ating tatlo. Alright, hanggang sa muli. Bye-bye!